Taong 2023 ay naganap noon ang Japan debut ni Janriel Casimero. Ito ay kontra sa isa sa pinakamahusay na pambato ng Japan sa bantamweight division na si Yoshinori Ogoni. Ang laban na ito sana ang magandang stepping stone ni Casimero upang makalaban si Naoya Inoue, sapagkat ito ang magandang pagkakataon upang ipakita ni Casimero sa mga Japanese fans ang tunay nitong lakas at ang potensyal nito na talunin ng The Monster na kanilang kababayan. Subalit hindi naging masaya ang boxing community, partikular na ang mga tagahanga ni Casimero sa naging resulta ng laban. Ito ay nang mauwi sa draw ang inaasahan sanang magandang performance na ipapakita ni Casimero. October 13, 2024, makalipas ang isang taon, ay muli namang naikasa ang sumunod na laban ni Casimero, at ito ay kontra sa pinakamatinding pambato ng California, USA sa Super Bantamweight Division na si Saul Sanchez. Isang matinding pagsubok ito para kay Casimero, sapagkat isang taon na bakante ang mga kamao nito. Dagdag pa rito ay hindi biro ang kalibre ni Saul Sanchez. Ito ay may kartadang 21 wins, 12 dito ay mula sa brutal knockout, at ang 3 talo nito ay nakuha dito sa mga pinakamabibigat na fighter via decision, kabilang dito si Jason Moloney. Ang ibig sabihin nito mga brad ay talaga may katigasan ng panga nitong si Sanchez at never pa itong humalik sa ibabaw ng lona. Dumagdag pa dito ang rehydration gloss na nagpahirap kay Casimero nang mabigo itong makuha ang tamang timbang. Ang ibig sabihin nun mga brad, upang matuloy ang kanilang sagupaan ay kailangan magbawas ni Casimero ng timbang sa pamamagitan ng rehydration sa mismong araw ng bakbakan. Lubhang delikado ito para kay Casimero, sapagkat labis na panghihina ang mararamdaman ng isang tao kung biglaan itong magbabawas ng timbang, at maaari pang maging sanhi ito ng pagka-knockout ni Janriel. Kaya naman, agad na kumalat sa social media ang usap-usapang baka ito na ang laban na magpapatahimik sa angas ng Pinas. Ang laban ay muling ginanap sa bansang Japan, kung saan siguradong masasaksihan ni Inoue ang kanilang sagupaan. Sa pagpasok ng bawat mandirigma sa ibabaw ng ring ay mapapansin na tila ba nabibigatan si Casimero sa katawan nito, at tila ba hirap itong gumalaw ng maliksi. Marahil ay resulta ito ng mabilisang pagbabawas ng timbang. Samantalang ang katunggali naman nitong si Sanchez ay relax na relax lamang, at mapapansin na pangiti-ngiti pa ang coach nito. Tila ba gusto nilang sabihin kay Casimero na huli laban mo na ito, bata.はい、前回の京口選手の試合がメインだと思ってます。さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド。Subalit sa pag-umpisa ng mismong laban ay segundo pa lamang ang lumilipas sa pagtunog ng bell, hayatet na nagsigawan ng malalakas sa mga manonood. Ito ay nang agad-agad na ilabas ni Casimero ang daladalang arsenal nito. Isang one combination ang nagpayanig sa mundo ni Sanchez, at agad itong sinundan ng malalakas na birada ni Casimero. Agad naman na inawat ng referee si Casimero at ginawaran ng standing 8 count si Sanchez. Subalit batid ni Casimero na hindi pa yun ang suntok na tatapos ng laban. Kaya naman sa pagpapatuloy ng laban ay agad na sumugod si Casimero na tila ba gutom na tigre. Subalit matalino si Sanchez at ginamitan nito ng clinch si Casimero upang makarecover at mawala sa momentum ang ating pambato. At dito ay nakipagsabayan na din ng kamao sa kamao si Sanchez. Marahil sa isip nito na hindi ito dumayo sa bansang Japan upang ganoon na lamang kadali ibigay ang tagumpay. Nagawa ding makapagpatama ni Sanchez ng ilang mga puntos kay Casimero. Raul!
ランキング入りということで、階級で言いますと岩城さんないんですよね。この辺りはまたポジションもどうなるか。しかしためを作らずに左にうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。フェイントを入れました。Subalit maya-maya pa ay muli na namang nagsigawan ng malalakas sa mga manonood. Ito ay nang muling payanaginig si Mero si Sanchez sa pamamagitan ng 1-2 combination. Bagsak ito. Agad naman itong binilangan ng referee. Brutal lang naging pagbagsak ni Sanchez. Kaya naman, inakala ng mga manonood na hindi na ito makakabangon. Subalit dito mo kabibili ba ng isang world class fighter na katulad ni Sanchez, sapagkat nagawa nitong malampasan ng mga bilan ng referee at magpatuloy sa laban. Sa pagkakataon namang ito ay matindi ang pinsalang tinamo ni Sanchez. Kaya naman, sa muling pagbitaw ng referee ay agad na nagpaulan ng malalakas na atake si Casimero. Nais pang lumaban ni Sanchez, subali pila ba hindi na sumusunod ang katawan nito sa gustong sabihin ng utak nito. Hanggang maya-maya pa ay tuluyan ng tinigil ng referee ang laban. Ito ay dahil tila ba nawala ng malay si Sanchez habang sinasalo ang malalakas sa suntok ni Casimero. Impresibo at kamangha-mangha ang naging panalo ni Casimero. Bagamat muntik na itong magindihado sa biglaang pagbabuhos ng timbang, ay pinatunayan ito ang tunay na lakas ng isang mandirigbang Pilipino. At dito ay muli nitong hinamon si Naoya Inoue. Subalit matapos ang labang ito ay naglabas ng pahayag ang kampo ni Inoue na hindi na daw nila ilalaban ang kanilang bata kay Casimero sapagkat hindi daw tanggap-tanggap ang pag-overweight ni Casimero sa laban nito kay Sanchez. Anong masasabi mo sa pahayag ng kampo ni Inoue, mga brad? Totoo nga kayang dismayado sila sa pag-overweight ni Casimero o di kaya ay natatakot lamang sila na durugin ni Casimero si Inoue? Ano sa palagay mo? Pag-usapan natin yan sa comment section.